Reggie Motovlog, bike review tayo ngayon. XADV 750 with OBR. Dahil may neutral at saka drive mode siya, para ka nakakotse. So mas mainam na pag tinutulak pa atras, naka-neutral. Kasi once naka-drive, mahirap siya itulak. Medyo mas mabigat. Okay? So drive tayo. So naka-standard mode tayo. So kagandahan dito, so close ka lang ng throttle. So pwede kang lipat sa mode. So try natin, tingnan. So tingnan nyo to, yung rain talaga yung traction control talaga naka-full no? Yung drive medyo bawas ng bahagya. Yung gravel naman, traction control niya medyo mas bawas syempre, kasi pag gravel medyo mas loose yung lupa. So yung user, pwede mo i-customize based sa preference mo. Yung sports naman, talagang yung drive niya punong-puno. Standard, talagang mararamdaman natin economical yung pag-ship niya ng gear. So konting andar lang, yung pinakamataas na gear agad yung inaabot niya. Tulad niyan, takbo natin nasa 60, 57, downshift siya, downshift. So aggressive yung pagbaba niya ng gear based naman doon sa speed. So parang ka nag-drive talaga ng kotse. Then pag nag-throttle up ka naman, talaga andun yung aggressiveness din, kahit standard mode lang. So mapapansin natin, naka 6 gear siya agad. So ibig sabihin, mas tipid sa gas. So gagawin natin ngayon, magpapagas tayo para talagang maano natin yung gas consumption itong XADV 750. Sige kuya, full tank po. Start zero sir? Sige. Alright, so lagpas na konti doon sa bakal. Alright, so standard mode tayo. Going to Iba, Zambales. Nasa around 70 to 60 km yun. So matesting natin kung gaano ba katipid si XADV. Standard mode. So napaka-komportable naman niya kahit with OBR. At sabi ng ating misis na mas masarap siya sakyan kumpara sa ating MT-09. At dito naman sa mismong driver, so rider, sakto lang, medyo ramdam mong medyo manipis siya, pero hindi naman ganun kasakit. Malalaman natin yan hanggang mamaya pagdating na Iba. Malay check. Pray kung hindi ka mangalay dito dahil naka-upright ang position ng kanyang manibela. XADV, yes, gumagamit siya ng itong model na to 2021 from now 2024. Gumagamit siya ng TFT screen. At nakikita naman natin napakalinaw niya kahit tanghaling tapat. At sa pagkakalam ko, paggabi nagbabago yan ng kulay, nagiging black at nagbabago yung mga kulay. So mas ano sa mata. So kagandahan dito kay XADV, kahit tirik yung araw, tulad dito ang oras ngayon ay 2:46 PM, kitang-kita naman natin na hindi siya mahirap tignan at talagang kitang-kita. So ang medyo ano lang dito sa mga bagong user ng XADV, ang nireklamo nila is yung button ng busina, kasi napakaliit tsaka parang napakalayo. Lahat ng function nandito, passing light at saka yung kanyang high beam ay nandito rin sa button na to. Ito, kung nakikita nyo, yung button na yan yung kanyang selection para sa ilaw. At naka-automatic naman na siya. Meron siyang daytime running light. At syempre lahat naman ng mga motor ngayon, yan na yung gamit, may daytime running light. Napansin natin dito, pag kahit ikay naka-standard mode, so pero yung minus sign niya is gumagana. Ito yung minus sign niya dito para sa gear. So may paddle shift siya kahit naka-standard mode ka. Ayun. So pwede mo siyang i-tresera. Try natin kung magpa-plus. Meron din. So functional pa rin yung manual mode niya. Pero ang difference ng naka-automatic, so kusa siyang mag-upshift tsaka magda-downshift. Functional yung kanyang paddle mode o yung paddle shift up and down. Pero depende, yung upshift nakadepende naman doon sa speed. Pero yung downshift niya, kahit anytime pwede kang mag-downshift. So sa XADV, hindi ka pwedeng lokohin kahit automatic to. Dahil syempre 750cc twin cylinder. So pag tumatakbo ka ng 100 something, ramdam mo yung hangin na talaga may pigil ng bagya, kasi nakataas yung ating visor. So aganda naman nakataas yung visor, so hindi mo ramdam yung palo ng hangin. So pagdating naman sa OBR, tinanong natin yung ating OBR. So sabi niya, kumpara doon sa ating MT-09, mas relax na relax yung position nung pagkakaupo ng hita dito. Hindi katulad sa MT-09, medyo may halay factor. So dito, para ka lang nakaupo sa sala. So parang naka-NMAX, tama ba mahal? So parang NMAX feeling yung dating yun. So kung long drive at may OBR, yes, napakaganda nitong XADV. So nakikita ko lang downside dito, pag medyo typical Filipino height ka, medyo alanganin ng bahagya, kasi talagang sobrang taas ni XADV. Talagang ako, ang height ko ay 5'8",
medyo may ano ka pa, may takot factor ka. Although kasi hindi naman atin to, kaya syempre may takot factor. Pero syempre kung rider ka, tunay kang rider, kahit ano pang height mo, sasanayin mo yan. So ngayon, itry naman natin ang kanyang sports mode. Pero sa sports mode talagang hindi mo naramdam yung parang pumipigil yung hangin. So kahit malakas yung hangin, talagang andun yung power niya. Kahit ka o hinto ka, always mo siyang i-neutral. Yan, kasi mahirap dahil nga 750cc to. Konting pagkakamali or may batang makulit, biglang na throttle down. So delikado. At kagandahan dito kay XADB, syempre automatic, meron siyang handbrake. Alright, so rough road tayo ngayon. Sa bandaan dito, diretso na. So alas di yung maramdaman yung pagkalabak ng kalsada. So maganda yung suspension niya guys, sobra. So try natin ibaba yung kanyang windshield. Talagang malaki yung pagbabago sa nakataas at saka sa nakababa. So talagang maririnig mo agad yung hangin bago ka. So napaka-effective talaga ng windshield ng XADB. Ano nga lang kasi dito, pag bago ka dito sa gantong motor na may wind visor na malalaki, so parang medyo naduduling ka ng bahagya. So napansin natin kanina, yung binaba natin tong wind visor. So malaki din yung factor niya sa speed, doon sa kanyang pagiging aggressive, lalo't pag mahangin. So nung binaba natin, medyo mas mabilis natin nakukuha yung 100 sa standard mode. So talagang malaking factor. Yung nga lang, malaking factor din talaga yung wind noise. Tamang rough road lang. So hindi mo ramdam para ka lang nakasakay sa kotse. Yung NMAX factor o yung small bikes factor, wala dito. Talagang big bike yung kanyang pagkalambot ng kanyang mga suspension. Ito kay XADB, so I'm not sure kung ride by wire, pero kinakapa ako mukhang ride by wire na siya. So walang kable dito. Kung tama, yes, comment na lang. Yun, kung mapapansin natin sa kanyang throttle, so talagang pag-iisipin natin, kala ko kanina, yun na yun. Kumbaga, yung parang normal na NMAX ADB yung clearance ng throttle niya. Pero ito pala si XADB, mahaba yung ano niya, yung clearance sa throttle. So pag inikot mong ganon, hanggat inikot mo na inikot, may binibigay siya. So ganon pala siya. So yung MT-09 kasi natin, hindi rin ganon kahaba yung kanyang throttle. So itong sa XADB mahaba. So kung iisipin ko, parang mas mahaba kumpara sa ating MT-09. Sabi ko mabagal ba yung XADB? Nope, napakabilis niya po, napaka-responsive. Basta makuha mo lang yung kanyang sweet spot sa kanyang throttle. So pag yung normal throttle lang, hindi mo masasabi. Pero pag talagang pinigya mo, talagang nandun yung power, talagang binibigay ng XADB. Parang sa Honda Civic, may VTEC na lumalabas pa. At saka mararamdaman mo rin yung response ng makina, talaga nandun, parang boom, gano'n siya. ADB, ayan, 360 natin ikutan. Yung kanyang daytime running light, ang kanyang turn lights ay nakabukas pareha. So signature yan ng Honda. So naka-raayos na siya. So iwas yan sa mga rough road. Maganda yan kasi hindi mabebengkong, o kung mabengkong man, pwedeng i-repair. Ayan, so adjustable. Pogi no? Pero talaga mataas talaga siya. Pang river crossing, saktong-sakto, mataas din kasi yung kanyang exhaust. So ibig sabihin, hindi agad papasukin ng tubig. At saka dual disc brake na rin. Alright, so nagpagas tayo. 2.58 liters ang nagasolina natin. Okay. So naka 59, 22 kilometers per liter. Congrats kay, pangalan ni ma'am? Daisy. Ayan, congrats mama. Salamat. Sige. 22 km per liter nakuha natin dito kay XADB. So ito try naman natin pa uwi naman ngayon na puro sports mode ang gagamitin natin. So tingnan natin kung magkano yung difference nila. So napansin natin kanina doon sa standard, so madalas siya naglalagay pag yung parang sweet spot niya pag hinataw mo, madalas siya ay nasa 4th gear. Pero dito sa sports mode, mas nagbabad siya sa 3rd gear. Saka talaga yung power na binibigay niya, talagang mabibigyan ka niya agad ng confident sa pag-overtake. Dahil XADB to, so capable siya sa off-roading. So try naman natin ang kanyang abilities dito naman sa off-road. Okay, off-roading.
Sisiw. Start up, XADV. Solid, oh. Handbrake. Release. Start. Papansin natin. So kahit gabi na, ito yung ating TFT screen, naging black na yung paligid niya. Mismo lang nung XADV, yung kanyang mismong headlight. Kita naman natin na maganda yung beam. At talagang sakap yung buong paligid. So wala tayong axe light. So yan lang gagamitin natin pauwi ng Subic. Right, so dahil dapat sports mode tayo all the way, pero kasi dahil nga walang auxiliary lights, so stock lights lang. Although maliwanag naman siya, pero ang lang, katulad dito may mga kasalubong tayo, hindi mo na makita yung ilaw mo. So ganun yung actual niya, liwanag, ikaw na yung nagdadrive. By 2.8. Oh, mas tipid pa. 23 km per liter. So sobrang tipid talaga itong XADV. So naka-sports mode pa tayo kanina. So para mas tumalabas, mas tipid pa yung sports mode. So yun guys, so ADV, yes. Kung napapais kayong bumili nito, yes, okay na okay. Napaka-comfort niya gamitin. Wala kang halay na mararamdaman. So nagamit natin siya ng almost 140 km dahil from Subic pa is malayo rin yun. So tipid sa gas. Kung sa big bike nakakuha tayo ng 23 km per liter at kanina 22 km per liter. 23 nung ano pa tayo, sports mode, diba? So parang lumalabas mas tipid pa yung sports mode kumpara doon sa standard. So ang kagandahan dito nga, dahil nga all around siya, kahit mapalupa man yan, espalto o ano pang kalsada, kaya yan tawirin dito sa X. So kung may nililigawan kang tatawid pa ng bundok, yes, sakto-sakto lang XADV. At kung may nililigawan ka naman para sa patag, yes, pasok pa rin tong XADV. Pero take note, huwag pagsasabayin sa isa lang. Alright, so sa hindi pa nakapalo, like and subscribe. Please follow, like and subscribe. XADV lang sa kalam.